Awakening the Purple Thunder at the Beginning. Season 2. Habang nasa matimbing pagkabigla pa ang mga estudyante sa nagawang tagumpay ni Xu Jingming, biglang na-update ang glory ranking board ng akademya. Sa unang pwesto, gaya ng inaasahan ng marami, nakapwesto si Xu Jingming. Naitala roon ang record niya sa isang S-rank mission, 67 oras at 23 minuto lamang. Biglang sumabog sa ingay ang buong campus. Walang makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang ranking board ay inilunsad pa lamang 2 araw ang nakalipas, ngunit meron nang nakatapos ng isang S-rank mission. At hindi ito basta-basta tao, isang freshman pa. Ang bagong batch ng mga estudyante ngayong taon ay tunay na pambihira, lampas sa kahit anong inaasahan. Sa gitna ng karamihan, may isang tinig na tumawag kay Xu Jingming. Si Yao Fang iyon, isa sa mga pinakamagagaling na estudyante sa Mado University. Kahit siya mismo ay hindi inaasahan na may makakatapos ng S-rank mission ng mas mabilis pa sa kanya. Hayagan niyang inamin na ang lakas ni Xu Jingming ay talagang karapat-dapat sa reputasyon nito. Lumapit si Yao Fang at nagpakilala ng sarili. Sinabi niyang matagal na niyang kinahihiligan ang makipagkaibigan sa mga malalakas at labis siyang natutuwa na makilala si Xu Jingming. Mas lalo pang uminit ang sitwasyon nang makilala ng mga tao si Yao Fang at nagsimula silang magbulungan sa isa't isa. Kilala siya sa palayaw na Ice Mountain, isa sa 5 pinakamalalakas na tao sa buong paaralan. Batay sa tono ng kanyang pananalita, halatang nakatapos na rin siya ng isang S-rank mission. Ngulit walang sinuman ang nag-akala na mauuna pa si Xu Jingming sa kanya. Ang mismong paglapit ni Yao Fang upang makipagkaibigan kay Xu Jingming ay malinaw na patunay na kinilala na ang lakas ni Xu Jingming ng mismong elite circle ng akademya. Naalala ni Xu Jingming ang impormasyong alam niya tungkol kay Yao Fang. Isa itong Ice-type ability user, level 4 lower tier at kabilang sa top 5 ng buong paaralan. Ang palayaw nitong Ice Mountain ay nagmula sa isang laban kung saang nayelo niya ang isang buong bundok. Magalang na kinamayan ni Xu Jingming si Yao Fang at ibinalik ang pagbati nito. Malakas na tumawa si Yao Fang at prangkahang inamin na siya at ang ilan niyang kaibigan ay may pustahan kung sino ang unang makakatapos ng S-rank mission. Sa huli, lahat sila ay natalo kay Xu Jingming. Matapos ang ilang palitan ng magagaan na usapan, umalis si Yao Fang upang asikasuhin ang kanyang gawain. Ngulit hindi niya nakalimutang mangakong ipakikilala si Xu Jingming sa kanyang grupo ng mga kaibigan sa susunod. Sa sarili niya, naisip ni Xu Jingming na tila opisyal na siyang nakakuha ng pagkilala mula sa pinakamalalakas na mandirigma ng akademya. Naalala niya ang mensain na tanggap niya kahapon. Tapos na raw ang closed door cultivation ng kanyang mentor. Bago siya magsimula ng panibagong misyon, nagpasya siyang bisitahin muna ang kanyang guro. Hindi nagtagal, dumating siya sa tirahan ni Yong Xin-shin. Katulad pa rin ito ng dati, isang tahimik at sinaunang istruktura, ganap na hiwalay sa magulong tapaligiran ng akademya. Pagpasok niya, agad niyang binati sina Yong Xin-shin at Lu Ming at nagtanong tungkol sa progreso ng cultivation ng kanyang guro. Tahimik na umupo si Yong Xin-shin at kalmadong sumagot na hindi madali ang pagpapahusay sa indestructible thunder body. Kahit 5 araw na siyang nagkulong sa pagsasanay, kaunting pahiwatig pa lamang ang kanyang nakuha. Si Lu Ming na nakatayo sa tabi ay agad nagsimulang purihin ang talento ni Xu Jingming. Hindi lamang niya alam ang pagkakatapos nito ng S-rank mission, kundi pati na rin ang pakikipag-ugnayan nito kay Ice Mountain Yao Fang. Nagpasalamat si Xu Jingming sa papuri, nagulat sa bilis ng pagkalat ng balita. Ngumiti si Lu Ming at itinaliwanag na sapat na ang magbukas ng forum ng akademya upang malaman ng lahat. Idinagdag pa niya na sa ganitong tagumpay, malamang ay makakakuha si Xu Jingming ng pwesto sa National Alliance Tournament ngayong darating na Marso. Ngulit itinuwid ito ni Yong Xin-shin. Hindi raw ito malaman, ipinagbigay alam na ng principal na direktang itinalaga ni Xu Jingming ng pwesto. Nabigla si Lu Ming. Si Xu Jingming ang magiging kauna-unang freshman sa kasaysayan ng paaralan na makakagawa ng ganong bagay. Upang subukin ang lakas ni Xu Jingming, iminungkahi ni Yong Xin-shin na mag-spar sila ni Lu Ming. Pareho silang nasabik. Gusto ni Lu Ming na makita mismo kung gaano nakalakas si Xu Jingming. Sa loob ng training room, pumuwesto silang dalawa. Hinawakan ni Lu Ming ang kanyang sandata at idineklarang ibibigay niya ang buong lakas niya. Si Xu Jingming naman ay humawak sa kanyang mahabang sibat, handang sumubak sa senyas ng kanyang guro. Nagsimula ang laban.
Agad pinakawalan ni Lu Ming ang kanyang buong kapangyarihan, sumabog ang mga bugso ng berding kidlat sa paligid ng kanyang katawan. Pumuti ang kanyang mahabang buhok at kumislap ang matinding pagnanasa sa laban sa kanyang mukha. Hindi rin nagpahuli si Xu Jingming. Maniningning na gintong kidlat ang rumarasa mula sa kanyang katawan, naglalabas ng napakalakas na aura. Handa na ang sagupaan ng dalawang Thunder Element Powerhouse. Agad na pagtanto ni Lu Ming na ang kakayahan ni Xu Jingming ay napakalakas. Kung gusto niyang manalo, iisa lang ang paraan, umatake ng mabilis hanggang maari. Sumugod siya pasulong na parang rumararasang bagyo. Nanatiling matatag si Xu Jingming. Matalim ang tingin, ang sibat sa kanyang kamay ay handang gumanti. Tumalon si Lu Ming paatas at umatake pababa. Samantalang si Xu Jingming ay kalmadong nanatili sa pwesto, itinutok ang dulo ng sibat paatas, handa sa isang yamiging sa mundong banggaan. Boom! Nagbanggaan ang dalawang puwersa. Naghalo ang asul at gintong kidlat, sumabog sa isang nakakatakot na alon ng enerhiya. Marahas na umuga ang sahig ng arena. Pagkalipas ng 3 minuto, unti-unting humipa ang tunog ng laban. Hingal na hingal si Lu Ming. Napilitan siyang umalalay sa sibat upang hindi bumagsak. Lubos na naubos ang kanyang lakas. Lumuhod siya at tumingal, mapait ngunit may paghanga sa boses. Tama na, natalo ako. Hindi kita kayang talunin. Ibinaba ni Xu Jingming ang kanyang aura at magalang na gumanti ng saludo. Ngulit umiling lamang si Lu Ming at tinawag siyang halimaw. Nagbasya si Lu Ming na sa darating na National Alliance Tournament ngayong taon, pupunta siya mismo upang panoorin si Xu Jingming. Matapos ang laban, labis na nasiyahan si Yong Xin-Shin. Tinanong niya ang mga susunod na plano ni Xu Jingming at binigyan pa ito ng espesyal na pahintulot na lumiban sa klase kahit kailan niya gustuhin. Walang pag-aalinlangan, nagpasya si Xu Jingming na ituon ang lahat ng oras niya sa mga misyon. May sarili siyang kalkulasyon. Mas mabilis siyang makakaipon ng ability points sa paglipot sa mga miyembro ng Heavenly Fate Sect kaysa sa pangangahusay ng mababaing mababising halimaw. Ito ang tunay na shortcut sa pagiging malakas. Mabilis lumipas ang panahon. 1 buwan ang nagdaan. Muling lumitaw ang pamilyar na eksena sa harap ng Glory Ranking Board. Muli na namang nayanig ang buong akademya sa isang pamilyar na pangalan. Si Xu Jingming pa rin ang nasa unang pwesto. Ngulit ngayon, mas nakakatakot na ang kanyang record. 3 S-rank mission, 6 na A-rank mission, 4 na B-rank mission. Isang record na tuluyang dinurog ang lahat ng nasa ibabaw niya. Nag-uumapaw sa usapan ang buong karamihan. Sino ang mag-aakalang isang freshman ang hahawak sa unang pwesto? Hindi nila maunawaan kung paano napaabot ni Xu Jingming ang sarili niya sa ganung antas ng lakas. Tahimik na nakatayo si Xu Jingming sa gitna ng mga tao. Sa huli, dumating na ang araw ng pagbibigay ng gantimpala. Napansin ng lahat ang kanyang presensya at nagulat silang matuklasang umabot na siya sa mid-tier level 3. Sa loob lamang ng 1 buwan, isang bilis na halos hindi makapaniwala. Hindi katakatakang tinawag na siya ng mga tao sa bagong palayaw, Thunder Emperor. Lumapit si Yao Fang, tinapik ang balikat niya at tinukso siya. 1 buwan pa lang, may palayaw ka na agad, Thunder Emperor. Ngumiti lamang si Xu Jingming at sinabing basta na lang iyon naisip ng mga tao. Ipinakilala ni Yao Fang ang isang babaeng papalapit, si Shen Dongling iyon, kilala bilang Blood Hand. Pinuri niya ang pagkakatawan ni Xu Jingming at sinabing karapat-dapat ito sa titulong Thunder Emperor. Nagtanong siya kung bakit mula ang 2 babaeng karaniwang kasama nito. Ipinaliwanag ni Xu Jingming na abala ang mga iyon sa paghahanda para sa final exams. Doon naalala ni Yao Fang na freshman pa lang pala talaga si Xu Jingming. Lumapit ang isang opisyal at sinimulan ang seremonya. Sa seryosong tinig, ininaon siya ni Nuno ang nangunguna sa Glory Ranking, si Xu Jingming. May naipong record ng paglipot sa 778 miyembro ng Heavenly Fate Sect. Bilang gantimpala, tatanggap siya ng isang S-level resource reward at 3,000 academic credit points. Agad yumanig ang buong karamihan. Halos 1,000 tao sa loob ng 1 buwan. Ibig sabihin, higit sa 30 bawat araw sa karaniwan. Napasigaw ang mga estudyante sa gulat. May nagsabing mas malupit pa ang Thunder Emperor kaysa kay Bloodhand Shen Dongling. Maging si Shen Dongling mismo ay nabigla. Hindi siya makapaniwala, siya ay nakaabot pa lamang sa wala pang 500. Mapagkabababang sumagot si Xu Jingming na swerte lamang siya at nakainkwentro ng 2 sangay ng kanyang organisasyon. Inabot ng opisyal ang kanyang gantimpala, isang level 6 potion bottle na may 10 tableta sa loob. Hiniling nitong ipagpatuloy ni Xu Jingming ang pagsusumipat upang muling makuha ang unang pwesto sa susunod na ranking cycle. Paulit-ulit itong pinuri ni Yao Fang na napakahusay na item para sa mabilis na cultivation. Halos tuwang-tuwa si Xu Jingming habang hawak ang bote. May ibinulong si Yao Fang sa kanyang taiula.
Sa halip na isugal ang buhay sa misyon, bakit hindi raw subukang liwagan si Song Cho ng Song family? Isang angkan na ang pinuno ay isang 8th-level Grandmaster. Agad tumanggi si Xu Jingming. Wala siyang interes na umasa sa babae. Matapos tanggapin ang gantimpala, sinimulan ni Xu Jingming ang pagpaplano ng kanyang susunod na hakbang. Naalala niya ang payo ni Yong Xin na kailangan niyang linangin ang isang suntok na teknik. Sa kanyang Extreme Thunder State, ang katawan niya mismo ay isa ng sandata. Ang pagkatuto ng close combat technique ay lalo pang magpapalakas sa kanyang ofensiba. Binuksan niya ang system interface at nag-scroll sa listahan ng kasanayan. Lumabas ang impormasyon. Thunder Dragon Fist, isang rank skill. Simple ngunit praktikal na kinokondensa ang kidlat sa kamay at nagpapakawala ng mga atake sa bilis ng kidlat. Nagpasya siyang pag-aralan muna ito at iangat sa beginner level bago maghanap ng guro para pinuhin ito. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang makapangyarihan ngunit kaakit-akit na tinig ang narinig niya. Si Vice Principal Lang Shuanghian. Pinatawag siya sa opisina. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad pumunta. Pagpasok pa lamang niya, naramdaman niya ang kakaibang aura. May nagbago. Nakita niyang nakaupo si Vice Principal Lang sa sofa, ngunit ang presensya nito ay lubhang naiiba sa dati. Ramdam niyang nakagawa siya ng breakthrough sa cultivation realm. Maingat siyang nagtanong, "Vice Principal, umangat po ba kayo?" Ngumiti ito, may matalim na kislap sa mga muka. Pinuri niya ang talas ng pakiramdam ni Xu Jingming, hindi tulad ng karaniwang level 3 user. Yumuko si Xu Jingming bilang pagbati. Ngunit sa isip niya, nagkumpara siya. Ang dalawang vice principal ay nakaabot lamang sa level 8 matapos mag 40 years. Samantalang siya, mas maaga pang nakalusot sa antas na iyon. Hindi niya maiwasang magtaka kung ilang taon na ba talaga ito dahil sa bata nitong balat at hubog ng katawan. Biglang tumunog ang boses nito sa tabi mismo ng kanyang tenga. Hindi magalang ang basta hulaan ng edad ng isang babae. Nanlaki ang mata ni Xu Jingming. Bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang likod. Vice Principal, kaya niyo bang magbasa ng isip? Pagkasabi pa lang niya, napuno na siya ng takot. Tapos na ako. Para na akong umamin nang hindi pa inaakusahan. Kilala si Vice Principal Lang sa pagiging istrikto. Magagalit ba ang isang 8th-level Grandmaster? Mukhang malubhana ang sitwasyon ni Xu Jingming na yon. Sa lahat ng taong pwede niyang ma-offend, idagpa ng isang babaeng 8th-level Grandmaster na posibleng marunong pang magbasa ng isip. Anong parusa ang matatanggap niya? O may espesyal na trato bang maghihintay sa kanya? Mag-subscribe at i-on ang notifications para hindi makaligtaan ang susunod na episode. Gumiti si Vice Principal Lang Shuang at ipinaliwanag na hindi siya nakakabasa ng isip. Bilang isang ikawanong antas na Grandmaster, napakalakas ng kanyang spiritual na kapangyarihan, kaya walang emosyon ang makakatakas sa kanyang pansin. Pinayuhan niya si Xu Jingming na tandaan ang isang bagay. Huwag kailanmang magpakita ng labis na emosyon sa harap ng isang high-level ability user. Masunuring tumango ang batang estudyante at palihim na napabuntong hininga. Mukhang hindi naman pala siya galit. Hindi inaasahan, idinagdag pa niya at sinabing tigilan na nito ang panghuhula. 34 taong gulang pa lang ako, hindi ako matandang babae gaya ng iniisip mo. Matapos sabihin niyon, bahagya rin siyang nahihiya at nagtaka kung bakit niya kailangan magpaliwanag ng ganon sa isang estudyante. Nabigla si Xu Jingming, 34 na taong gulang at isa ng ikawalong antas na Grandmaster, samantalang ang karaniwang edad ay 46. Hindi niya maitago ang paghangha at agad niyang sinabi na tunay niya itong iginagalang. Agad namang nagpalit ng paksa si Vice Principal Lang Shuang at tinanong ang plano ni Xu Jingming para sa darating na winter break. Sinabi ni Xu Jingming na balak niyang bumalik sa Jia at magsanay ng isang bulan sa Thunder Secret Realm. Narinig ito ni Lang Shuang at lumingon sa kanyang AI assistant na si Ava upang itanong ang distansya mula rito hanggang sa lugar na iyon. Sumagot si Ava na 563 kilometro ang layo. Tahimik na nagkalkula ang Vice Principal. Matapos siya makapasok sa mid-tier level 8, umabot na sa 600 kilometro ang saklaw ng kanyang teleportation. Kaya niyang suportahan si Xu Jingming mula sa malayo. Inabot niya kay Xu Jingming ang isang talisman badge at nagbabala na kamakailan ay marahas ang pagdating ng Heavenly Fate Sect. Kapag naharap siya sa panganib na nagbabanta sa kanyang buhay, kailangan lamang durugin ang badge at agad siyang darating. Tinitigan ni Xu Jingming ang regalo at nakaramdam ng lubos na tiwala. Kahit hindi siya araw-araw personal na ginagabayan, para itong matibay na haliging laging nakaalalay at nagpoprotekta sa kanya.
Tahimik siya nang akong magsasanay ng mabuti at hindi bibiguin ang kanyang mga inaasahan. Lumipat ang eksena sa tirahan ni Yongshin. Isang malakas na pagsabog ang umalingawaw at marahas na yumanig ang tarangkahan. Sa loob, nagsasanay si Su Jingming ng kanyang bagong kakayahan. Sumabog ang kanyang kapangyarihang kidlat at nagtipon-tipon upang maging isang makapangyarihang Thunder Dragon na mabangis na umungal. Isang suntok ang kanyang pinakawalan. Sumugod ang Thunder Dragon at sumabog. Nagpakawala ng makakatakot na kapangyarihang mapanira. Nakatayo sa tabi, labis na nasiyahan si Yongshin sa ipinakitang performance ni Su Jingming. Ipinaliwanag niya ang susi sa Thunder Dragon Fist ay bilis. Mas mabilis tipunin ng enerhiyang kidlat at mas mabilis ilabas ang suntok, mas malaki ang pinsala. Bilang paghahanda sa paglalakbay ni Su Jingming, binigyan siya ni Teacher Yong ng Level 6 Protective Talisman. Kaya nitong harangin ang mga ataking mas mababa sa Level 3 sa loob ng 3 minuto. Malinaw kay Su Jingming na ito ay isang napakahalagang kayamanan na halos hindi mabibili ng pera. Hindi lamang iyon, ibinigay rin ni Yongshin ang contact information ng isang senior na naghahanap na Jamlo na kasalukuyang manager sa Thunder Secret Realm at maaaring magbigay ng tulong. Nag-aalala si Teacher Yong na baka masyadong malayo ang mahigit 500 kilometro para sa teleport ng Vice Principal. Pero ibinuya ni Su Jingming na kaka-breakthrough pa namang nito at kaya na yung mag-teleport hanggang 600 kilometro. Nagulat si Teacher Yong, mid-tier level 8. Tunay na nakakatakot ang bilis ng paghangat ng Vice Principal, karapat-dapat sa titulong number 1 S-rank powerhouse ng Medos. Napangiti si Teacher Yong at mas napanatag ang loob. Napagtanto niya mas maganda pa na ang relasyon ni Su Jingming at ng Vice Principal kaysa sa inakakala niya. Dahil suportado siya nito, hindi na siya ganong mag-aalala. Pagkalipas ng 2 araw sa Jiang City, kababalik lamang ni Su Jingming sa bahay nang marinig niya ang masayang tawag ng kanyang pamilya. Nakangiti siyang magalang na bumati sa kanyang tiya, tiyuhin at pinsan niya si Zongki. Mainit at masigla ang kaligayaran sa bahay. Lumipat agad ang kanyang tiya at hinila siya palapit. Tuwang-tuwang makita na matapos ang isang semestro sa paaralan ay mas tumangkad at naging mas mature ang kanyang pamangkin. Pinaupo ni Su Jingming ang lahat at sinabing may dala siyang mga regalo. Naging mausisa ang buong pamilya. Sa sala, seryosong inilagay niya ang isang kahon sa mesa at inihayag na may mga regalo siya. Pagkabukas ng kahon, napasigaw si Zhang Qi sa gulat. Sa loob ay 3 spatial rings, isang bagay na minsan pa lamang niyang nakita sa kanyang master. Kalmang ipinaliwanag ni Su Jingming na bawat singsing ay may 1 cubic meter na espasyo para sa imbakan, so upang mas maginhawang iimbak ang mga gamit. Mas lalo pang nagulat si Zhang Qi dahil mas malaki pa ito kaysa sa singsing ng kanyang master. Isinubok agad niyang pigilan ang kanyang tiyuhin. Sinabing napakamahal ng regalong iyon at hindi ito maaaring tanggapin ng pamilya. Nagtaka ang kanyang tiya at nagtanong kung talagang ganong kamahal. Seryosong ipinaliwanag ng tiyuhin na ang ganitong singsing ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 billion, katumbas ng kabuoang yaman na naipon ng pamilya sa loob ng dekada. Natahimik ang lahat. Matapos marinig iyon, matatagang tumanggi ang kanyang tiya na tanggapin ang mga ito. Upang naikayat ang pamilya, itinuro ni Su Jingming ang singsing sa kanyang daliri at sinabing ang sa kanya ay may kapasidad na 10 cubic meters. Nasa mid-tier level 3 na siya at hindi na siya kailangan ng mas maliliit na singsing. Mas nakagagulat pa iyon kaysa sa mga singsing mismo, mid-tier level 3. Kahit ang master ng kanyang pinsan sa paaralan ay level 4 lamang. Hindi maitago ng kanyang tiya ang pagmamalaki at sinabing si Su Jingming na ang pinakamatagumpay sa kanyang pamilya. Pinayuan niya ang kanyang tiyuhin na itabi ang isang singsing para kay Zongki upang mas maginhawang pagpasok nito sa wilderness. Tungkol naman sa 2 pang singsing, idiniin niya na isauli ang mga ito. Pagkatapos sabihin iyon, nagpunta siya sa kusina upang magluto ng hapunan at nagmungkahi na uminom sila ng kaunti kasama si Su Jingming. Tinabihan sa kanyang silid, inilabas ni Su Jingming ang isang S-level cultivation resource, ang level 6 potion na nakuha niya dahil sa paglaranking bilang una. Nagpasya siyang subukan agad ang epekto nito. Kumikinang ng malinaw ang Venom tablet at naglalabas ng daliring enerhiya. Dilunok ni Su Jingming ang tablet at nagsimulang mag-meditate. Agad na bumalot sa kanyang katawan ang makapangyarihang aura. Pagkalipas ng kalahating oras, binuksan niya ang kanyang mga mata at tiningnan ng kanyang status panel. Napabuntong hining na siya sa paghamak. Tulad ng inaasahan sa isang S-level resource, parehong tumaas ng mahigit 10 points ang kanyang pisikal at espiritual na lakas, katumbas ng 12-12 ordinaryong pagsasanay. Kasama masahan, dahil sa side effects, isa namang tablet bawat araw ang maaari niyang inumin. Naisip ni Su Jingming na tunay na nakakalakas ng kanyang sistema. Hanggang sa may support na siyang ability points, posible pa nga makapasok sa level 9. Kinabukasan sa Dong City, dumating si Su Jingming sa pasukan ng Thunder Secret Realm. Isang super sports car ang naghihintay sa kanya, at sa loob ay si Jamyo, ang senior na irinikomenda ni Teacher Yongshin. Pagkasakay, nagtanong si Su Jingming kung palaging madilim at puno ng kidlat ang paningaan sa loob ng Thunder Secret Realm.
Tag-iisip lamang si Jamlo at sinabing manalaman niya rin sa lalong mabilis na oras. Mabilis na umandar ang sasakyan patungo sa isang makapal na kagubat at sa isang mabigat na pinatagang istruktura. Sa tarangkahan, iskan at kinonfirm ng automated system ang kanilang pagkakilala. Jamlo, manager ng Thunder Secret Realm. Sung Jingming, may hawak ng S-level access pass mula sa Magic Capital Ability University. Matapos mo-confirm, bumukas ang tarangkahan. Pumasok ang sasakyan sa isang napakadilim na tunnel. Pagkanabas nila, tumambad ang isang hindi kapaniwalang paninga. Isang modernong lungsod na ganong kaubla sa labas ng mundo. Habang papasok pa ng mas malilim, lumipat ang isang napakalaking pader ng lungsod. Naghihiwalay sa lungsod mula sa marahas at puno ng kidlat na kaningaan sa labas. Hindi ba itago ni Su Jingming ang pagkakamangha? Akala niya isang ligaw at desoladong lugar lamang ito. May pumilungsod pa na sa loob. Ipinaliwanag ni Jamlo na ito ay obra maestra ng mga high-level space-time ability users. Itinulo niya ang lungsod at sinabing dito nagpapahina ang ability users, tinupa soundproof. Sa malayo naman matatagpuan ng Storm Zone ang tunay na Thunder Secret Realm. Habang naglalakbay, ipinakilala ni Jamlo ang Thunder Core Crystals, mga core na nakukuha mula sa Thunder Beasts. Mula level 4 pataas, tiyak na may mahuhulog na core. Maaari itong durugin upang panakasin ang katawan. Piniti niya si Su Jingming ng top grade level 4 core bilang welcome gift. Pagkatapos magpasalamat, agad nang nagtanong si Su Jingming kung bakit hindi direktang gumamit ng kidlat sa Storm Zone para sa cultivation. Ipinaliwanag ni Jamlo na ang kidlat doon ay marahas, hindi mahuhulaan at lubong mapanganib, mas safe to at mas mapibay ang Thunder Core Crystals. Habang papalapit sa residential area, inimungkahin ni Jamlo na magpahinga muna siya. Pero tumanggi si Su Jingming at sinabing nais niya na agad pumasok sa realm. Sa kanyang isip, napabuntong hininga si Jamlo, isang S-rank genius na napakasipag pa rin. Hindi nakakatakot kung bakit mataas ang pagpapahalaga ng kanyang master sa kanya. Lumipat ang eksena sa isang barahas madilim na villa, isang lihim mabase ng Heavenly Fate Sect. Sa loob, nakaluhod ang isang miyembro habang nag-uulat. Sinabi nitong si Su Jingming ay pinatay ng libo-libong kasapi nila at winasak ang 2 sako sa loob lamang ng isang bulat. Kasalukuyan siya sa Thunder Secret Realm. Pagkarinig nito, nagkalat sa galit ang daliring leader ng sekta. Umungat siya na si Su Jingming ay may S-rank ability at isang napakalaking banta. Kapag kinilos sila, dapat siguraduhin na hindi siya makakatakot. Iuulat niya ito sa Chief Sect Leader. Sino man kumaban sa Heavenly Fate Sect ay mamamatay. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking video. Naway mapuno ng walang hanggang kaligayaan ng inyong buhay. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-like at mag-iwan ng komento bilang suporta. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!